Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tunay na kahanga-hanga. Ang bida natin ay si Anna, isang babaeng nagtapos sa pinakaprestihiyosong unibersidad sa Poland, ang University of Warsaw. Nakapasok siya sa isang malaking korporasyon sa Europa, ngunit bilang isang kontraktual na empleyado, tinitiis niya ang walang katapusang pangamba at ang panlalait ng kanyang sexist na boss. Sa kabila ng pagiging graduate ng isang tanyag na unibersidad, hindi kinikilala ang kanyang kakayahan at gabi-gabi siyang hindi makatulog sa pag-aalala sa kanyang kinabukasan. Sa isang business trip sa Hungary, tila itinadhana siyang makilala ang isang Pilipinong nagngangalang Miguel Reyes. Iniligtas ni Miguel ang buhay ni Ana mula sa mga bumabagsak na bakal. Ginamit din niya ang batas paggawa ng Poland upang labanan ang hindi makatarungang diskriminasyon at pananakot ng boss ni Ana na si Bogdan at ipinagtanggol siya sa pamamagitan ng batas. Nakuha ni Miguel ang puso ni Ana sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na pag-aalaga at responsibilidad. Nangako siyang magiging pinakamatatag na regular employee sa buhay ni Ana. Habang buhay, tinalikuran ni Ana ang pag-aalala ng kanyang mga magulang at ang dati niyang trabaho para lumipad patungo sa kabilang panig ng mundo sa Pilipinas. Ang mga naranasan niya sa Pilipinas ay higit pa sa kanyang inaasahan. Internet na naglo-load sa loob lamang ng isang segundo, mga natitiklop na smartphone, at mga kalyeng ligtas kahit sa gabi. At sa sahod na 4 beses na mas mataas kaysa sa kinikita niya sa Poland, kinilala ang kanyang galing at na-promote pa siya. Pagkalipas ng ilang buwan, bumisita ang kanyang inang si Irena sa Pilipinas. Ano kaya ang dahilan kung bakit napaluhod at napaiyak sa pagkabigla si Irena nang makita niya ang ultramodernong smart condominium na tinitirhan ng kanyang anak sa Bonifacio Global City, Taguig, kasama ang mga high-tech na pasilidad at ligtas na kapaligiran nito? Simulan na natin ang madamdaming kuwentong ito. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notifications ay malaking tulong sa akin. Nagtapos ako sa University of Warsaw sa Warsaw, Poland. Ito ang pinakamatanda at pinakakilalang unibersidad sa aming bansa. Sa tuwing naglalakad ako sa campus, ramdam ko ang pagmamalaki. Noong araw ng aking pagtatapos, niyakap ako ng aking mga magulang habang lumuluha. Lahat ay humanga sa magandang kinabukasang naghihintay sa akin. Lalo na noong natanggap ako sa Lotos, isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis at kemikal sa Europa, maging ang mga kamag-anak ko ay tumawag para bumati. Ipinagmalaki pa ako ng aking ina, si Irena, sa aming mga kapitbahay, ngunit iba ang katotohanan. Mula sa unang araw ko sa trabaho, ako ay isang kontraktual. Inabot sa akin ng HR manager ang mga papeles at sinabing, 3 buwang kontrata ito. Titingnan natin kung mareregular ka base sa iyong performance. Ang pag-asa na maging regular ay laging ipinagpapabukas sa susunod na quarter. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, ngunit walang nagbago. Nanginginig ang aking mga kamay sa tuwing pumipirma ako sa kontrata. Ang mas mahirap ay ang kultura sa loob ng kumpanya. Ang mahahalagang proyekto ay laging napupunta sa mga lalaking senior ko. Gaano man kaganda ang ideya na aking iharap, laging itong binabalewala sa mga meeting. Minsan, nagmungkahi ako ng paraan para mapabuti ang efficiency ng isang bagong planta, ngunit tinawanan lang ako ng aking direktang boss na si Bogdan at sinabing, Ana, hindi bagay sa'yo ang trabaho sa field. Mag-ayos ka na lang ng mga papeles. Natahimik ang buong conference room. Walang sino man ang kumampi sa akin. Bawat salita niya ay parang pako na tumutusok sa aking puso. Si Bogdan ay isang senior engineer na nasa kalagitnaan ng kanyang 50s. Isang veterano na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Lantaran niyang minamaliit ang mga babaeng empleyado. Hindi niya ako isinasama sa mahahalagang meeting at ang mga report ko ay tinatanggihan niya nang hindi man lang binabasa ng maayos. Isang araw, narinig ko siyang kausap ang isang kasamahan sa hallway. Ang mga babae, pag nag-asawa, aalis din naman. Bakit pa natin sila pag-iinvestan? Nag-init ang ulo ko, ngunit wala akong nagawa kundi magtimpi. Problema rin ang sahod. Dahil kontraktual ako, 30% na mas mababa ang sahod ko kumpara sa mga kasabayan kong regular. Matapos magbayad ng upa sa apartment ko sa Warsaw,
Kailangan ko ng mag-alala para sa mga gastusin sa susunod na buwan sa halip na makapag-ipon. Ang mga kaibigan ko ay nagta-travel at nakakabili ng sasakyan, habang ako ay laging tumitingin sa presyo bago mamili. Naisip ko, nagtapos ako sa isang tanyag na unibersidad, pero ganito ba dapat ang buhay ko? Ang pinakamahirap ay ang panahon ng contract renewal. Tuwing 3 buwan, sa pagpirma ko sa kontrata, dinadaganan ako ng matinding kaba. Paano kung hindi na ako i-renew sa pagkakataong ito? Makakahanap pa kaya ako ng ibang trabaho? Maraming gabi akong nakatitig lang sa kisame, hindi makatulog. Upang hindi sila mag-alala, nagsinungaling ako sa aking mga magulang. Ma, okay naman po ako sa trabaho. Maganda rin ang sahod. Kasinungalingan iyon. Sa huli, seryoso kong pinag-isipan ang pagre-resign. Inayos ko muli ang aking resume at nagsimulang maghanap ng ibang kumpanya. Ngunit dahil hindi maganda ang ekonomiya ng Poland, kakaunti ang mga available na trabaho. Noon, may napansin akong anunsyo sa bulletin board ng kumpanya. Naghahanap sila ng empleyado para sa isang short-term assignment sa aming branch sa Budapest, Hungary. Ang assignment ay para sa 1 buwan at ang trabaho ay pangasiwaan ang pagkukumpuni ng isang gusaling pag-aari ng lotos. Dahil kailangan ko ng pagbabago, agad akong nag-apply. Hindi man sangayon si Bogdan, hindi niya ako pinigilan. Kahit naman pumunta ka roon, ganoon pa rin. Sabi niya. Binaliwala ko ang kanyang sinabi. Inimpake ko ang aking mga gamit at sumakay sa tren papuntang Budapest. Hindi ko pa alam noon na doon ko makikilala ang taong ganap na magpapabago sa aking buhay. Habang papalayo ang tren, tanaw ko ang Warsaw mula sa bintana. Kumakabog ang aking dibdib. 1 linggo na ang nakalipas mula nang dumating ako sa branch sa Budapest. Ang trabaho ay hindi gaanong naiiba sa Warsaw. Ang tungkulin ko ay pangasiwaan ang pagkukumpuni ng panlabas na pader ng isang lumang gusali ng opisina na pag-aari ng Lotos, malapit sa Ilog Danube. Ang proyekto ay hawak ng isang construction engineering company mula sa Pilipinas. Ang project manager ay isang lalaking mukhang nasa early 30s. Ang pangalan niya ay Miguel Reyes. Sa una naming pagkikita, suot ni Miguel ang kanyang hard hat habang masusing iniinspeksyon ang site. Kalmado, ngunit may diin ang kanyang boses habang naguutos sa mga trabahador. Uy, gumagalaw itong plansa. Pakisecure ulit. Nang makita niya ako, yumuko siya at bumati. Magandang araw po. Ako po si Miguel Reyes. Ikinagagalak ko kayong makatrabaho. Ito ay isang magalang na pagbati. Humanga ako sa kanyang pagiging formal. Ang aksidente ay nangyari noong Miyerkules ng 2 linggo. Noong araw na iyon, gulong-gulo ang isip ko dahil sa stress sa trabaho. Si Bogdan ay tumawag mula umaga para lang magalit. Ana, anong klaseng report ito? Ulitin mo. Wala siyang malinaw na dahilan, puro lang paghahanap ng mali. Dahil puno ng isipin tungkol kay Bogdan ang aking ulo, hindi ko napansin ang aking paligid. Pagkatapos ng tanghalian, habang tumatawid ako sa construction area, bigla akong nakarinig ng sigaw mula sa itaas. Mag-ingat! Nang tumingala ako, nakita ko ang isang bungkos ng bakal na bumabagsak. Ilang makakapal na rebar na binubuhat ng crane ang kumalas, mula sa pagkakakabit at diretsong bumabagsak sa akin. Tila bumagal ang oras. Nanigas ang aking katawan. Ang totoo, dahil sa kapabayaan ng management ng Polish branch, ang site na iyon ay hindi sumusunod kahit sa mga basic na safety rules. Ang pwesto para sa isang spotter ay bakante para makatipid sa sahod at ang mga trabahador ay gumagawa ng mga shortcut habang nagpapakiramdaman. Lahat ng tao sa site ay nakita ang pagbagsak ng mga bakal, ngunit walang nangahas na tumakbo para tumulong dahil sa takot na maparusahan. 1 segundo lang ang pagitan at siguradong patay na ako. Sa sandaling iyon, ang project manager ng Pilipinong team, si Miguel, ay patakbong lumapit at malakas akong itinulak sa tagiliran. Natumba ako sa sahig at naligtas ang aking buhay. Bumagsak ang mga bakal na may malakas na kalabog sa mismong kinatatayuan ko. Nag-iwan ito ng malaking marka sa sementadong sahig. Nabingi ako, ang puso ko ay parang sasabog sa bilis ng tibok. Hindi ako makahinga. Okay ka lang ba?
Pagtingin ko sa gilid, nakita ko si Miguel na hinihingal habang nakatingin sa akin. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Tinulungan niya akong tumayo at dinala sa site office. Huminga ka ng dahan-dahan. Okay lang. Ligtas ka na. Inabutan niya ako ng isang basong tubig habang tinitingnan ang aking kalagayan. May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Umiling ako. Okay lang ako. Salamat. Nanginginig ang aking boses. Lumabas si Miguel at tinipon ang mga trabahador. Mula sa bintana ng opisina, kitang-kita ko siya. Pinagalitan niya sila. Anong nangyari? Nag-safety check ba kayo o hindi? Muntik nang may mamatay. At bakit walang spotter sa puwestong yan? Kung ganito kapabaya ang safety management dito, ititigil natin ang trabaho ngayon din. I-recheck ang lahat ng equipment. May diin ang kanyang boses. Yumuko ang mga trabahador. Sa halip na pagtakpan ng insidente, responsable niyang hinanap ang sanhi at nag-utos ng mga hakbang para maiwasan itong maulit. Humanga ako sa kanya. Sa Poland, kapag may ganitong aksidente, madalas itong tinatapos sa simpleng pagdadahilan. Pero iba si Miguel. Ang kaligtasan ng tao ang kanyang pangunahing prioridad. Makalipas ang isang oras, bumalik si Miguel sa opisina. Miss Ana, pasensya na po talaga. Hindi ko napamahalaan ng maayos ang site kaya nangyari ito. Taos-puso siyang humingi ng paumanhin. Kahit hindi niya kasalanan, ramdam niya ang responsibilidad. Gusto ko sanang ilibre ka ng hapunan, kung okay lang sa'yo. Siguradong nabigla ka ng husto kanina. Tumango ako. Kakaiba. Pero sa tuwing kasama ko ang lalaking ito, panatag ang loob ko. 6:00 ng gabi, dinala ako ni Miguel sa isang tahimik na restaurant na may tanawin ng Ilog Danube. Isang kainan na naghain ng mga tradisyonal na Hungarian dish. Pagpasok namin sa pinto, hinawakan ni Miguel ang pinto para mauna akong pumasok. Nang uupo na ako, hinila niya ang upuan para sa akin, isang natural na kilos ng paggalang. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakaranas ng ganitong pagtrato. Habang tinitingnan ang menu, nagsalita si Miguel. Miss Ana, pasensya na po ulit sa nangyari kanina. Dapat ay mas naging mahigpit ako sa safety management. Muli siyang humingi ng paumanhin ng buong katapatan. Hindi, okay lang. Ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Ginawa ko lang po ang nararapat. Habang naghihintay kami ng order, nag-usap kami. Sinabi ni Miguel na 7 taon na siyang construction engineer sa Pilipinas. Pangalawang assignment ko na po ito sa Hungary. Noong 1 taon, nasa Czech Republic ako. Kalmado ang kanyang pananalita, walang pagyayabang. Pagkatapos, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Tinawag ako ni Miguel sa aking pangalan at perpekto ang Polish na pagbigkas niya. Ana, karaniwan binibigkas ng mga dayuhan ang pangalan ko sa paraang Ingles, ngunit iba si Miguel. Nanonood po ako ng mga video kung paano bigkasin ang mga pangalan sa Polish noong tanghali. Gusto ko kasing bigkasin ng tama. Naantig ang puso ko sa kanyang sinabi. Ang taong ito ay marunong rumespeto sa iba. Dumating ang pagkain at nagpatuloy kami sa aming komportableng pag-uusap. Nagtanong si Miguel. Miss Ana, paano po kayo napasok sa Lotos? Ikinuwento ko na nagtapos ako sa University of Warsaw at nakapasok sa kumpanya, ngunit bilang kontraktwal, hindi ako panatag. Ibinahagi ko rin ang tungkol sa diskriminasyon at pangmamaliit ng boss kong si Bogdan. Seryoso siyang nakinig. Hindi po makatarungan yan. Nagtapos ka sa isang tanyag na universidad at may kakayahan ka, pero hindi tama na kontraktwal ka lang. Gumaan ang loob ko sa kanyang mga salita. Sa Pilipinas, iba po, pinapahalagahan namin ang mga mahuhusay na talento para hindi sila mawala. Ang isang tulad mo, siguradong magiging regular na empleyado sa Pilipinas. Tila sinsero ang kanyang mga sinabi. Talaga? Tanong ko. Opo, totoo po. Kinikilala ng mga kumpanya sa Pilipinas ang karanasan sa Europa at mas gusto nila kung magaling kang mag-Ingles. Nagkuwento rin si Miguel tungkol sa kanyang kumpanya. Ang pagtatasa ay batay sa kakayahan at ang promosyon ay walang kinikilingang kasarian. Pagkatapos kumain, bago kami umalis, nagtanong si Miguel. Gusto mo bang mag-lunch tayo bukas?
May alam akong masarap na sandwich shop dito. Agad akong pumayag. Gusto ko pa siyang makausap. Simula kinabukasan, araw-araw kaming sabay na nanananghalian. At habang nag-uusap, mas lalo kaming naging malapit. Laging nirerespeto ni Miguel ang aking opinyon. Sa pagpili ng pagkain, sa pagpili ng lugar na lalakarin, lagi niyang tinatanong ang gusto ko. Ana, anong mas gusto mo? Ang mga maliliit na detalyeng ito ang nagpalapit sa aking loob sa kanya. Kapag kasama ko si Miguel, nararamdaman kong nirerespeto ako. Isang damdamin na hindi ko kailanman naramdaman sa Warsaw. Habang papalapit ang pagtatapos ng aking assignment sa Budapest, lalo akong nahulog kay Miguel. Araw-araw kaming sabay na nanananghalian at pagkatapos ng trabaho, naglalakad kami sa tabi ng Ilog Danube. Laging nakikinig si Miguel sa aking mga kwento. Tinatanong niya ang aking mga pangarap at pinapagaan ang aking loob tungkol sa aking hindi tiyak na hinaharap. Ana, isa kang taong may malaking halaga. Darating ang araw na kikilalanin ka rin. Isang araw bago ako umuwi, dinala ako ni Miguel sa baluarte ng mangingisda, ang lugar kung saan kami unang nagkasama. Mula roon, tanaw ang buong Budapest. Napakaganda ng paglubog ng araw. Nakasandal si Miguel sa rehas, nakatingin sa malayo, bago lumingon sa akin. Ana, may ibibigay ako sa'yo. May kinuha siyang maliit na card mula sa kanyang bulsa. Bagamat hindi perpekto ang pagkakasulat, maingat itong isinulat sa wikang Polish. Maging akin ka. Ako ang magiging pinakamatatag mong sandalan, Miguel Reyes. Namuo ang luha sa aking mga mata. Ang isiping nag-aral pa siya ng Polish para isulat ang card na ito ay nagpaluha sa akin. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Ana, sa kumpanya mo sa Poland, hindi ka panatag bilang isang kontraktwal. Gusto kong maging pinakamatatag na regular employee sa buhay mo. Isang regular employee na makakasama mo habang buhay. Ang kanyang sinseridad, na nagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng responsibilidad at katatagan, ay lubos na nakaantig sa akin. Oo, payag ako. Tumango ako bilang sagot. Noong gabing iyon, naging kami. Kinabukasan, bumalik ako sa Warsaw, ngunit ang puso ko ay naiwan sa Budapest. Sinabi ni Miguel na malapit na rin siyang bumalik sa Pilipinas. Nagsimula na ang aming long-distance relationship. Ang long-distance relationship ay hindi naging kasing hirap ng inaasahan ko. Araw-araw nagpapadala ng mensahe si Miguel. Sa umaga, may mensahe akong natatanggap na, magandang umaga, at bago matulog sa gabi, salamat sa araw na ito, magpahinga ka na. Hindi siya pumalya kahit isang beses. Tuwing weekend, nagvi-video call kami. Sinimulan akong turuan ni Miguel ng Tagalog. Kakailanganin mo to pagdating mo sa Pilipinas, Ana. Dahan-dahan niyang itinuro sa akin ang mga simpleng pagbati. Magandang umaga. Salamat. Mahal kita. Ngumiti siya nang ituro niya ang huling parirala. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Makalipas ang isang buwan, ipinakita sa akin ni Miguel ang floor plan ng isang condominium unit sa Pilipinas na siya mismo ang gumuhit. Ito ang sala at ito ang magiging kuwarto mo. Ana, dito naman ang balcony, tanaw ang city skyline. Seryoso siyang naghahanda para sa aming kinabukasan. Nag-down payment na ako. Sa susunod na tagsibol, pwede na tayong lumipat. Seryoso siya. Sa ikalawang buwan, nagkaroon ako ng trangkaso. Hindi ako makapasok sa trabaho at nakahiga lang sa bahay. Nag-text ako kay Miguel. May sakit ako. Nagpapahinga lang. Agad siyang tumawag. Malala ba? Nagpunta ka na ba sa doktor? May pag-aalala sa kanyang boses. Bukas ako pupunta, sagot ko. Natahimik sandali si Miguel bago nagsalita. Maghintay ka lang. Kinabukasan ng hapon, may nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo roon si Miguel, may dalang malaking bag. Paano ka nakarating dito? Gulat kong tanong. Kinuha niya ang mga sangkap mula sa kanyang bag. Igagawa kita ng arroz caldo, paboritong Filipino chicken porridge. Habang nagluluto si Miguel sa kusina, nakahiga ako sa sofa at pinagmamasdan siya. Sanay na sanay siyang maghiwa ng sibuyas at carrots. Pagkalipas ng halos 30 minuto, inihain niya ang isang mainit na mangkok ng lugaw. Dahan-dahan ka,
Mainit yan. Umupo si Miguel sa tabi ko at inabutan din ako ng gamot. Buong araw akong inalagaan ni Miguel. Kapag mainit ang noo ko, nilalagyan niya ito ng malamig na bimpo at pinapainom ako ng tubig. Pagsapit ng gabi, sa sofa siya natulog. Gisingin mo lang ako kung may kailangan ka mamayang gabi. Ang taong ito ay sumakay ng night train para lang puntahan ako sa Warsaw. Nag-init ang puso ko. Nakasiguro ako na siya na ang lalaking para sa akin. Hindi lang sa salita ipinapakita ni Miguel ang kanyang pagmamahal. Ipinapakita niya ito sa gawa. Ang araw-araw na komunikasyon, ang pagpunta niya noong may sakit ako, at ang responsableng paghahanda para sa aming kinabukasan, lahat ng ito ay tunay na pag-ibig. Sa ikatlong buwan, dumating na naman ang panahon ng contract renewal. Kinakabahan akong kumatok sa opisina ni Bogdan. Pasok. Malamig niyang sabi. Pagharap ko sa kanyang mesa, inabot niya sa akin ang mga papeles. Ana, mukhang mahihirapang i-renew ang kontrata mo sa pagkakataong ito. Tila gumuho ang mundo ko. Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Nanginginig kong tanong. Bumuntong hininga si Bogdan. Hindi sapat ang performance mo. At sa totoo lang, mahirap mag-invest sa isang babaeng empleyado sa pangmatagalan. Nag-init ang ulo ko. Mas maganda pa nga ang performance ko kaysa sa ibang miyembro ng team. Pinuri pa ang report ko noong nakaraang buwan. Iwinasiwas ni Bogdan ang kanyang kamay. Desisyon ko yan. Basta, walang contract renewal. Hanggang sa susunod na linggo na lang ang pag-iimpake mo. Malinaw ang diskriminasyon, ngunit wala akong magawa. Paglabas ng kumpanya, tinawagan ko si Miguel. Ana, anong nangyari? Narinig ko sa boses ni Miguel. Humahagulgol kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Hindi ako ni-renew. Dahil lang sa diskriminasyon ni Bogdan. Natahimik sandali si Miguel bago nagsalita ng may diin. Pupunta ako dyan sa Warsaw makalawa. Hintayin mo ako. Pagkalipas ng 2 araw, Biyernes ng gabi, dumating si Miguel sa Warsaw. Niyakap niya ako at sinabing, okay lang yan. Nandito ako. Noong gabing iyon, pinag-usapan namin ang aming mga hakbang. Binuksan ni Miguel ang kanyang laptop at sinaliksik ang batas paggawa ng Poland. Ang diskriminasyon batay sa kasarian at hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho ay malinaw na paglabag sa batas paggawa. Kung may ebidensya tayo, pwede tayong magsampa ng kaso. Lunes ng umaga, sinamahan ako ni Miguel sa kumpanya. Pagsapit ng uwian, lumabas si Bogdan papunta sa parking lot. Nilapitan siya ni Miguel. Excuse me po. Ako po si Miguel Reyes, nobyo ni Ana. Kumunot ang noo ni Bogdan. Anong kailangan mo? Bakit nakikialam ang tagalabas sa usapin ng kumpanya? Kalmadong sumagot si Miguel. Ang hindi pag-renew sa kontrata ni Ana ay isang uri ng diskriminasyon batay sa kasarian ayon sa Article 18,003A ng Polish Labor Code. Isa rin itong paglabag sa anti-workplace harassment law. Itinatago ni Ana ang lahat ng minutes of the meeting at email records sa loob ng nakalipas na 2 taon. Nanigas ang mukha ni Bogdan. Kapag isinumite namin ang ebidensyang ito sa Labor Department, ang kumpanya ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 30,000 zloty at maaaring makasuhan ng paninirang puri. At syempre, si Mr. Bogdan mismo ay mananagot sa ilalim ng civil law. Kalmado ngunit matatag ang boses ni Miguel. Ipinagtatanggol niya ako gamit ang batas, hindi ang kamao. Natarantang sumagot si Bogdan. Teka, anong pinagsasabi mo? Ako ay pinutol ni Miguel ang kanyang sasabihin. 2 lang ang hinihiling ni Ana, isang makatarungang contract renewal at isang formal na paghingi ng tawad. Bigyan ninyo kami ng sagot sa loob ng 2 araw. Kung hindi, itutuloy namin ang legal na hakbang. Walang masabi si Bogdan at sumakay na lang sa kanyang sasakyan. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag ang kumpanya. Inalok nila ang contract renewal kasama ng isang formal na paghingi ng tawad, ngunit buo na ang desisyon ko. Wala na akong interes sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita ako kay Miguel. Salamat. Kung hindi dahil sayo, hindi ko to malalampasan. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Ana, sumama ka na sa akin sa Pilipinas.
Hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo habang buhay. Seryoso ang kanyang mukha, pero hindi ako marunong magtagalog at wala akong trabaho. Sa sinabi ko, ngumiti si Miguel. Ako na ang bahala. May talento ka, kaya siguradong makakahanap ka agad ng trabaho. Noong gabing iyon, dinala ako ni Miguel sa Old Town Square ng Warsaw. Sa gitna ng daanan kung saan maraming tao, biglang lumuhod si Miguel. Tumingin ang mga tao sa paligid. Ana, gusto kong maging pinakamatatag mong pamilya. Gusto kong maging pinakamatibay mong batas. Hayaan mong protektahan kita habang buhay. Pakasalan mo ako. Tumulo ang aking luha. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao sa paligid. Oo, payag ako, umiiyak kong sagot. Tumayo si Miguel at niyakap ako. Pasasayahin kita. Mainit ang kanyang yakap. Siya na ang aking kinabukasan. Simula sa susunod na linggo, sinimulan ko ang paghahanda para sa paglipat sa Pilipinas. Nagpadala si Miguel ng aking resume sa ilang energy consulting firms sa Pilipinas. Isang linggo ang lumipas. Nakatanggap ako ng imbitasyon para sa isang video interview. Isang mid-size na kumpanya na may head office sa Maynila. Ang interview ay isinagawa sa Ingles. Kahanga-hanga ang iyong karanasan sa Europa. At marunong ka pa ng Polish at Ingles. Pinuri ng mga interviewer ang aking karanasan sa Lotus. Naghahanda kaming pumasok sa European market. Kailangan namin ng isang talentong tulad mo, Ana. Makalipas ang isang linggo, natanggap ko ang job offer. Regular na posisyon. Ang sahod ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa kinikita ko sa Poland. Hindi ako makapaniwala. Ang pinakamahirap ay ang pagsasabi sa aking mga magulang. Nag-alala ang aking ina, si Irena. Ana, napakalayo ng Pilipinas. Iba ang wika at kultura, maghanap ka na lang ng ibang trabaho dito. Tumutol din ang aking ama. Alam kong mabuting tao si Miguel, pero bakit kailangan mong pumunta pa sa Pilipinas? Ngunit buo na ang aking desisyon. Sa Poland, hindi kinilala ang kakayahan ko. Sa Pilipinas, iba. Gusto kong patunayan ang aking halaga bilang isang regular na empleyado at nandiyan si Miguel. Sa huli, pumayag din ang aking mga magulang. Maging masaya ka. Iyon ang pinakamahalaga. Sa wakas, sumakay na ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Sa Warsaw Airport, kumaway ang aking mga magulang. Umiiyak ang aking ina. Habang lumilipad ang eroplano, paliit ng paliit ang tanawin ng Poland. Nagsisimula na ang isang bagong yugto ng aking buhay. Kumakabog ang aking dibdib. Pagkatapos ng 11 oras na biyahe, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ko ng arrival gate, sinalubong ako ni Miguel na may dalang bulaklak. Welcome, Ana. Congratulations sa pagdating mo sa Pilipinas. Mahigpit niya akong niyakap. Mula ngayon magkasama na tayo. Pagkakuha ng aming mga bagahe, may inabot si Miguel na isang maliit na kahon. Regalo ko. Pagbukas ko, isang bagong-bagong smartphone ang laman nito. Isang foldable phone. Wow! Hindi ba't mahal ito? Nagulat kong tanong. Ngumiti si Miguel. Bilang pagbati sa pagdating mo. Marami nang gumagamit nito rito. Umupo kami sa isang bench sa airport at tinulungan ako ni Miguel sa phone setup. Ikinabit niya ang isang Pilipinong SIM card at kumonekta sa Wi-Fi. Subukan mong mag-internet. Nag-type ako ng Philippine News sa search bar. Pag-click ko, agad na nag-play ang video. Wala pang 1 segundo ang loading time. Paano naging ganito kabilis? Sa Poland, ang tagal mag-load ng isang video. Paliwanag ni Miguel. Mabilis talaga ang internet sa Pilipinas, lalo na sa mga fiber connection. May 5G na rin sa maraming lugar kaya mabilis kahit saan. Namangha ako. Sinubukan kong itiklop at buksan ang telepono. Nakakatuwa. Hindi ba? Tumasisira. Natatawa kong tanong. Hindi yan. Gawang Korea ang teknolohiya niyan. Sumakay kami ng airport taxi papuntang Maynila. Malinis at tahimik sa loob. Karamihan ng mga tao ay nakatutok sa kanilang mga telepono. Kumuha rin ako ng litrato gamit ang bago kong phone. Miguel, sandali lang. Kailangan kong magpadala ng litrato sa mga magulang ko. Kumuha ako ng litrato at ipinadala sa Poland. 1 segundo lang,
lumabas ang sent notification. Napadala na agad? Hindi ako makapaniwala. Pagdating namin sa Bonifacio Global City, sinabi ni Miguel, "Nagugutom ka na siguro?" Nagpa-deliver na ako ng inumin at sandwich. In-order ko na sa kondo para pagdating natin, nandoon na. Nagpa-deliver ka na agad? Paano nangyari yon? Ipinakita ni Miguel ang kanyang telepono. Gamit ang app na ito, puwede kang mag-order at makikita mo real-time kung nasaan na ang rider. Pagdating namin sa kondo, eksaktong naghihintay sa lobby ang delivery rider. Para po sa inyo, inabot niya ang mainit na sandwich at iced americano. Salamat po. Umalis ang rider sakay ng kanyang motorsiklo. Tulala akong nakatayo. Hawak ang sandwich. Posible pala talaga ito. Nang sumakay kami sa escalator ng gusali, isa pang kamangha-manghang tanawin ang nakita ko. Lahat ng tao ay nakatayo sa kanang bahagi, iniiwang bakante ang kaliwa. Ang mga nagmamadali ay naglalakad paakyat sa kaliwang bahagi. Miguel, bakit lahat sila sa isang gilid lang nakatayo? Tanong ko. Para po yan sa mga nagmamadali, bilang respeto, ganito ang kalakaran dito sa Pilipinas. Sa Poland, kung saan-saan lang nakatayo ang mga tao sa escalator, kaya hindi makadaan ang mga nagmamadali. Pero iba sa Pilipinas. Ramdam ko ang mataas na antas ng disiplina. Ang galing naman ng disiplina ng mga Pilipino. Lumabas kami at sumakay ng taxi. Magalang na bumati ang driver. Saan po tayo? Sinabi ni Miguel ang address. Sa BGC. Tagig po. Malinis ang taxi at malamig ang aircon. Tanaw ko mula sa bintana ang tanawin ng Maynila. Matataas na gusali, malalapad na kalsada, at malinis na mga kalye ang humanga sa akin. Makalipas ang halos 20 minuto, isang malaking condominium complex ang lumitaw. Dito na tayo, sabi ni Miguel. Ang condominium ay napakalaki, mga high-rise building na mukhang lampas, 30 palapag ang magkakasunod. Pagpasok namin sa lobby, bumati ang security guard. Good evening po. Ang lobby ay kasing linis ng isang hotel. Sumakay kami ng elevator papuntang 23rd floor. Malinis at tahimik din ang hallway. Tumayo si Miguel sa harap ng pinto ng unit. Heto na, ang bahay natin. Inilagay niya ang kanyang daliri sa fingerprint scanner. Isang beep ang narinig at kusa nang bumukas ang pinto. Wow! Bulalas ko. Pagpasok, isang malawak na sala ang sumalubong sa amin. Sa malaking bintana, tanaw ang city skyline. Miguel, ang ganda-ganda rito. Sa sala, may bagong sofa at telebisyon. Malinis at maluwag din ang kusina. Ito ang magiging kwarto mo, Ana. Binuksan ni Miguel ang pinto. Sa loob, may bagong kama at desk. Malaki rin ang aparador. Inihanda ko na yan. Nagustuhan mo ba? Tila maiiyak ako. Sobra. Salamat. Niyakap ako ni Miguel. Mula ngayon, ito na ang bahay natin. Welcome, Ana. Pagtingin ko sa labas, kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Sa malayo, tanaw ang iba pang mga gusali at sa ibaba, mga taong naglalakad. Dito na tayo titira. Sa sinabi ni Miguel, tumango ako. Parang panaginip. Nagsisimula na ang bago kong buhay sa kabilang panig ng mundo, sa Pilipinas. Isang linggo ang lumipas, unang araw ko na sa trabaho. Sinamahan ako ni Miguel sa opisina. Huwag kang kabahan. Sa galing mo, siguradong magiging maayos ang lahat. Ang kumpanya ay nasa Bonifacio Global City. Nasa 15th floor ng isang high-rise building ang opisina. Pagpasok, masayang sinalubong ako ng isang staff mula sa HR. Welcome, Ana. Dito po. Malawak at maliwanag ang opisina. Bumati ang mga empleyado. Hello, welcome to the team. Ang aking desk ay malapit sa bintana. May nakahandang bagong computer at laptop. Lumapit ang aking team leader para ipaliwanag ang aking mga tungkulin. Ana, ikaw ang mamamahala sa European Market Analysis. Ang trabaho mo ay pag-aralan ang trends sa energy market ng Poland at Hungary at gumawa ng report. Ito ang larangan na alam ko. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ngumiti ang team leader. Ana, kinuha ka namin dahil sa iyong karanasan. Malaki ang inaasahan namin sa iyo.
Ang unang araw ay para sa pag-adjust. Mababait ang aking mga kasamahan. Inaya nila akong sumabay sa pananghalian at kung may hindi ako alam, magiliw nilang itinuturo. Sinabi ng isang babaeng senior ko, ang kumpanyang ito ay tumitingin lang sa kakayahan, hindi sa kasarian o nasyonalidad. Kung magsisikap ka, Ana, mabilis kang mapopromote. Makalipas ang isang buwan, ganap na akong naka-adjust. Nagsumite ako ng isang report tungkol sa European market at labis itong pinuri ng aking team leader. Ana, napakahusay ng pagkakagawa mo rito. Gagamitin ko ito para sa presentation sa mga executive. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong tunay na kinikilala ang aking kakayahan. Sa ikalawang buwan, pumasok ang aking unang sahod. Nagulat ako nang tingnan ko ang aking bank account. Ang kinita ko sa loob ng 4 na buwan sa Poland ay kinita ko sa loob lamang ng 1 buwan. Hindi ako makapaniwala kaya ipinakita ko ito kay Miguel. Tama ba to? Ganito kalaki ang sahod ko? Ngumiti si Miguel. Tama yan. Yan ang nararapat na kabayaran para sa galing mo. Ginamit ko ang perang ito para padalhan ang aking mga magulang ng 2 bagong foldable smartphone kapareho ng ginagamit ko. Pinadala ko ito sa Poland, kasama na ang shipping fee. Makalipas ang 1 linggo, tumawag ang aking ina. Ana, hindi ba't napakamahal nito? Hindi mo na kailangang magpadala ng ganito. Ma, okay lang. May sapat na akong pera ngayon. Malaki ang sahod ko rito sa Pilipinas. Nagulat ang aking ina. Talaga? Magkano ba? Nang sabihin ko ang eksaktong halaga, humanga siya. Diyos ko, ganoon kalaki? Ang sahod mo ng 4 na buwan dyan ay 1 buwan mo lang kinikita. Ipinagmamalaki ko ito. Ipinadala ko rin ang buong tuition fee para sa susunod na semestre ng aking kapatid na si Marta. Nag-video call si Marta para magpasalamat. Ate, maraming salamat dahil sa'yo, hindi ko na kailangang mag-part-time job. Si Marta ay isang second-year student sa University of Warsaw. Ate, ang ganda siguro sa Pilipinas. Gusto ko ring pumunta diyan balang araw, sabi ni Marta. Ate, ligtas ba talaga diyan kahit gabi? Okay lang bang pumunta sa convenience store? Sa Poland, delikado para sa isang babae na mag-isang maglakad sa gabi. Nagpasya akong patunayan ito. Teka, ipapakita ko sa'yo ngayon. 11:00 ng gabi, pumunta kami ni Miguel sa isang convenience store malapit sa aming tinitirhan. Nag-video ako habang naglalakad. Marta, tingnan mo. 11 p.m. na. Pero ang daming tao sa labas, di ba? May mga babae ring naglalakad mag-isa, maliwanag ang kalsada, at kitang-kita ang mga ilaw ng convenience store. Pumasok kami at pumili ng cup noodles. Ang daming pagpipili ang noodles dito. Siguro mahigit 20. Pagkatapos magbayad, umupo kami sa isang bench sa labas at kinain ang noodles habang nagvi-video pa rin. Kita mo? 11 p.m. na, pero hindi talaga delikado bumili at kumain ng noodles sa labas. Sobrang ligtas sa Pilipinas. Humanga si Marta. Wow, ang ligtas nga. Hindi namin yan maiisip na gawin sa Poland. Ipinadala ko rin ang video sa aking mga magulang. Nag-comment ang aking ama. Nakakagulat na ganyan kaligtas sa Pilipinas. Panatag na ang loob ko. Sa 3 buwan, nagkaroon ng pagkakataon para sa isang business trip sa Europa. Isang biyahe papuntang Germany at Poland. Pinili ako ng aking team leader. Ana, samahan mo ako sa business trip na ito. Ikaw ang pinakaangkop dahil marunong ka ng lokal na wika at alam mo ang market. Ito ay isang mahalagang meeting. Naging matagumpay ang business trip. Sa pakikipagnegosasyon sa isang German company, ako ang nagsilbing interpreter at market analyst. Humanga ang kabilang panig. Ngayon lang kami nakakilala ng isang empleyado mula sa isang Pilipinong kumpanya na ganito kaalam sa European market. Naisara ang kontrata at labis na natuwa ang aking team leader. Nang dumaan kami sa Warsaw, sandali kong binisita ang aking mga magulang. Nagulat sila nang ipakita ko ang aking business card mula sa Pilipinong kumpanya. Ang anak namin, regular na empleyado na. Naluha ang aking ina. Pinaghirapan mo yan, Ana. Tama lang ang desisyon mong pumunta sa Pilipinas. Pagbalik mula sa business trip,
Nagkaroon ng presentasyon sa kumpanya. Iniharap ko sa mga executive ang resulta ng aming biyahe. Iniulat ko ang mga detalye ng meeting na isinagawa sa German at Polish. Pagkatapos ng aking presentasyon, nagpalakpakan sila. Sinabi ng CEO, Ana, dahil sa'yo, nakakuha tayo ng magandang kontrata. Maraming salamat sa iyong sipag. Sa ika-4 na buwan, tinawag ako ng aking team leader. Ana, may maganda akong balita. Kumabog ang aking dibdib. Napagdesisyonan na i-promote ka bilang senior consultant. Congratulations! Isang promosyon. 4 na buwan pa lang ako sa kumpanya. Talaga po? Maraming salamat. Nanginginig ang aking boses. Ngumiti ang team leader. Sa galing mo, Ana. Karapat-dapat lang yan. Inaasahan namin ang mas marami pa mula sa'yo. Pagbalik ko sa aking desk, ibinalita ko sa aking mga kasamahan. At lahat sila ay bumati. Congratulations, Ana. Kailangan mong manlibre. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ko si Miguel. Miguel, na-promote ako! Narinig ko ang tuwa sa boses ni Miguel. Seryoso? Congratulations, Ana. Mag-celebrate tayo sa isang espesyal na dinner mamaya. Noong gabing iyon, nag-celebrate kami sa isang restaurant sa BGC. Habang nakaupo sa isang mesang may kandila, sinabi ni Miguel, Noong nasa Poland ka at nahihirapan bilang kontraktwal, lagi akong nalulungkot para sa'yo. Pero ngayon na kinikilala na ang galing mo sa Pilipinas at na-promote ka pa, sobrang saya ko. Tila maiiyak ako. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na pumunta rito. Noong gabing iyon, nag-video call ako sa aking mga magulang. Ma? Pa? Na-promote po ako. Naghiyawan sila sa tuwa. Congratulations, Ana. Ipinagmamalaki ka namin. Sinabi ng aking ina, ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Isang bansang kumikilala sa mga taong may kakayahan. Makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ko. Mula ito kay Bogdan, ang dati kong boss sa Lotos sa Poland. Ana, congratulations sa promotion mo. Nabalitaan ko, masaya akong malaman na maayos ka dyan sa Pilipinas. Bagamat huli na, tinanggap ko ang kanyang pagbati. Salamat, maikli kong sagot. Nakita ni Miguel ang mensahe at ngumiti. Mukhang nalaman na rin ni Bogdan kung gaano kakahusay. Tumango ako. Nakaraan na yon. Titingin na lang ako sa hinaharap. Ang buhay ko sa Pilipinas ay perpekto. Kinikilala ang aking kakayahan, nakakatanggap ng makatarungang trato, at kasama ang taong mahal ko. Muling tumawag ang kapatid kong si Marta. Ate, pagkatapos kong mag-aral, gusto ko ring pumunta diyan sa Pilipinas. Gusto kong maging matagumpay tulad mo. Ngumiti ako at sumagot. Sige, mag-aral kang mabuti. Maraming oportunidad sa Pilipinas para sa mga taong may kakayahan. Kumislap ang mga mata ni Marta. Oo, ate, nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog. 6 na buwan pagkatapos kong manirahan sa Pilipinas, nagpasya ang aking inang si Irena na bumisita. Sa totoo lang, siya ang pinaka-nag-alala noong sinabi kong lilipat ako sa Pilipinas. Ana, napakalayo ng Pilipinas. Paano ka mabubuhay mag-isa? Iba ang kultura at wika. Ngunit tila nagbago ang kanyang isip nang mabalitaan niya ang aking promosyon. Sinundo ko ang aking ina sa NAIA. Kasama ko si Miguel. Bumukas ang pinto ng arrival area at lumabas ang aking ina. Ma, tumakbo ako at niyakap siya. Ana, na-miss kita. Mahigpit akong niyakap ni nanay. Lumapit si Miguel at bumati sa Polish. Magandang araw po, Ginang Irina. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Inaalagaan ko po ng mabuti si Ana. Nagulat ang aking ina. Naku, marunong kang mag-polish? Ngumiti si Miguel. Kaunti lang po. Nag-practice ako dahil alam kong darating kayo. Gumaan ang ekspresyon ng aking ina. Mula sa airport, sumakay kami ng taxi. Manghang-mangha ang aking ina sa tanawin sa labas. Napakalaki pala ng Maynila, ang tataas ng mga gusali. Nang dumaan kami sa may EDSA, humanga siya. Napakalawak ng mga kalsada at ang ganda ng mga billboard. Ipinaliwanag ni Miguel, ito po ang sentro ng kalakalan ng Maynila. Pagdating namin sa aming kondo sa BGC,
Hindi makapaniwala ang aking ina. Sa ganito kalaking apartment ka nakatira. Pagpasok sa lobby, nakita niya ang malinis na marmol na sahig at mga chandelier. Bumati ang guard. Good evening po. Bulong ng aking ina. Parang hotel. Sumakay kami ng elevator papuntang 1 to 3rd floor. Nagulat ang aking ina habang tinitingnan ang mga numero. Hanggang 30th floor? Lahat ba ng tao sa ganito kataas na gusali nakatira? Sagot ni Miguel. Opo, karamihan sa Pilipinas ay sa kondominium na nakatira. Ligtas po kasi at convenient. Tumayo kami sa harap ng pinto. Inilagay ni Miguel ang kanyang daliri sa fingerprint scanner. Isang beep ang narinig at kusa nang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ng aking ina. Ano yan? Bumubukas ang pinto nang walang susi. Naalala ko ang gulat ko noong una ko itong makita. Gamit po yan ng fingerprint, ma. Ganito na po ang karamihan dito. Pagpasok, nilibot ng aking ina ang sala. Diyos ko, ang lawak at ang linis. Tanaw mula sa malaking bintana ang city skyline. Tanaw ang mga gusali. Sa gabi, napakaganda ng mga ilaw. Lumapit ang aking ina sa bintana at matagal na tumingin sa labas. 30 beses na mas malaki ito kaysa sa bahay natin sa Poland. Itinuro ni Miguel ang wallpad sa dingding ng sala. Ginang Irena, tingnan niyo po ito. Sa touchscreen, may iba't ibang icon. Isa-isang ipinaliwanag ni Miguel. Dito po kinokontrol ang aircon, dito ang mga ilaw, at dito tinitingnan ang security sa pinto. Lahat ay kontrolado sa isang screen na ito. Hinawakan ng aking ina ang screen. Pinindot niya ang ilaw at bumukas-sara ito. Posible pala ang ganito. Ang bahay ko sa Poland ay parang isang lumang museo na. Puno ng pagkamangha ang boses ng aking ina. Ipinakita rin ni Miguel ang kusina. May dishwasher, water purifier, at induction stove, lahat ay moderno. Uminom ang aking ina ng tubig mula sa purifier. Pwede ba itong inumin diretso? Sagot ko. Oo. Ma, malinis ang tubig dito sa Pilipinas, pero mas masarap ang tubig mula sa purifier. Pagkatapos mananghalian, naglakad-lakad kami ni nanay sa paligid. Sa loob ng condominium complex, may malawak na parke. Naglalaro ang mga bata sa playground habang nagkukuwentuhan ang mga matatanda sa mga bench. Mukhang napakaligtas dito, sabi ng aking ina. Pagsapit ng gabi, pumunta kami sa isang parke sa BGC. 9:00 na ng gabi, pero maliwanag pa rin ang paligid. Nakabukas ang mga ilaw sa kalsada at maraming tao ang payapang naglalakad. May mga kabataang babae pa na mag-isang nagjo-jogging. Ma, tingnan mo. Okay lang sa mga babae na mag-ehersisyo mag-isa sa gabi. Lumingalinga ang aking ina. Ligtas nga talaga. Sa Poland, hindi pwedeng lumabas mag-isa ang babae sa gabi. Sa dikalayuan, may nakita kaming convenience store. Maliwanag ang mga ilaw nito. Gusto niyong pumasok doon? Alok ko. Pagpasok sa convenience store, laking gulat ng aking ina. Ang dami palang tinda rito. Puno ang mga estante ng inumin, chichirya, packed meals, at noodles. Ma, 24 oras bukas to. Kahit madaling araw, pwedeng pumunta rito. Humanga ang aking ina. Pwede kang mamili ng ligtas kahit gabi. Sa counter, isang batang babaeng empleyado ang bumati ng nakangiti. Salamat po. Paglabas namin, sinabi ng aking ina, Ana, napakabuting bansa pala ng Pilipinas. Ligtas para sa mga babae kahit gabi. Laging bukas ang mga tindahan. Habang umiinom kami ng binili naming inumin sa isang bench, hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Ana, patawarin mo si mama. Noong una, tutol ako sa pagpunta mo rito. Akala ko, delikado at dayuhang lugar ang Pilipinas. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero nang makita ko, napakagandang bansa pala ng Pilipinas. Ligtas, malinis, at mababait ang mga tao. Naluha na rin ako. Okay lang po, ma. Natural lang po na mag-alala kayo. Umiling ang aking ina. Hindi. Nagkaroon ako ng prejudice. Hinusgahan ko ang Pilipinas nang hindi ko pa ito lubusang kilala. Ngayon, nakikita ko kung gaano kakasaya rito.
at napakabuting tao ni Miguel. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho at si nanay naman ay namasyal sa Maynila kasama si Miguel. Pag-uwi ko ng gabi, masayang-masaya si nanay, Ana, pumunta kami sa Intramuros at sa isang malaking mall, napakagandang bansa ng Pilipinas. Isang lugar kung saan magkasama ang tradisyon at modernidad. Sa ika-4 na araw ng gabi, may tumawag mula sa opisina, ang team leader ko. Ana, may magandang balita. Opisyal ng kumpirmado ang promotion mo bilang senior consultant. Sa Lunes na ang announcement. 6 na buwan pa lang ako sa kumpanya. Salamat po, ma'am. Sir, pagkababa ng telepono, ibinalita ko kay nanay. Ma, na-promote na naman po ako. Mahigpit akong niyakap ni nanay. Congratulations, Ana. Ipinagmamalaki talaga kita. Nakisaya rin si Miguel. Congratulations, Ana. Ako na ang maghahanda ng espesyal na hapunan mamaya. Pagkatapos ng hapunan, habang nakaupo kami sa sala, sinabi ng aking ina, Ana, pagbalik ko sa Poland, sasabihin ko sa papa mo na ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Isang bansang kumikilala sa mga taong may kakayahan, walang diskriminasyon sa kababaihan, at ligtas at malinis. Nanginginig ang boses ng aking ina. Gusto rin ni Marta na pumunta rito. 'Di ba? Susuportahan ko siya. Kung sa ganito kagandang bansa magiging masaya ang mga anak ko, wala na akong mahihiling pa. Tumingin ang aking ina sa tanawin ng BGC mula sa bintana at nagpatuloy. Sa Poland, kahit nagtapos ka sa magandang unibersidad, kontraktwal ka lang at minamaliit dahil babae ka. Pero iba sa Pilipinas, isang bansang nagbibigay ng pagkakataon basta't may kakayahan ka. Isang linggo ang lumipas, araw na ng pag-uwi ng aking ina sa Poland. Sa airport, pabalik-balik siyang lumingon. Ana, maging masaya ka rito. Bumuo kayo ng magandang pamilya ni Miguel. Sa aming huling yakap, bumulong si nanay, salamat, at tinulungan mo akong alisin ang aking prejudice. Napakagandang bansa ng Pilipinas. Ilang araw matapos umalis ni nanay, isang video call ang dumating mula sa Poland. Magkakasama sina nanay, tatay, at Marta. Ate, ang daming kuwento ni mama tungkol sa Pilipinas, sabi ni Marta. Pupunta talaga ako diyan, ate, sabi naman ni tatay. Ana, mabutit maayos ka diyan sa Pilipinas. Panay ang sabi ng mama mo na napakaganda raw diyan. Gusto ko ring makapunta balang araw. Sa basbas ng aking buong pamilya, nakasiguro ako. Ang pagpili kong pumunta sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon sa aking buhay. Noong gabing iyon, naglakad-lakad kami ni Miguel sa BGC High Street. Ana, hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang Poland? Tanong ni Miguel. Umiling ako. Hindi, kahit kailan. Sobrang saya ko rito. Kinikilala ang kakayahan ko, kasama kita, at ligtas akong namumuhay, wala na akong mahihiling pa. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Ako rin, sobrang saya ko na nakilala kita, Ana. Sana maging masaya tayo palagi. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Mula sa isang kontraktwal na empleyadong laging nangangamba sa Poland, ngayon ay isa na akong propesyonal na kinikilala ang kakayahan, kasama ang taong mahal ko, at masayang namumuhay sa Pilipinas. Kung titingnan, maliliit na desisyon lang ang mga ito, ngunit ang mga pagpiling iyon ang nagpabago sa aking buong buhay. Ang pagkikita namin ni Miguel sa Budapest, ang desisyong lumipat sa Pilipinas, at ang hindi pagkatakot, sa mga bagong hamon lahat ng sandaling iyon ang bumuo sa aking kaligayahan ngayon. Tumingala ako sa langit at nakita ang mga bituin. Parehong bituin ang nakikita ko sa Poland at sa Pilipinas, ngunit ngayon, ang puso ko ay higit na payapa at masaya kailanman. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bagong bansa para sa akin. Ito ang aking pangalawang tahanan, isang lugar na nagbigay sa akin ng pagkakataong ipakita ang aking galing, ng tunay na pag-ibig, at ng isang ligtas at masayang kinabukasan. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayong araw? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-activate ang notifications para sa mas marami pang kwento.